homicide ang kasong haharapin ng 8 tauhan ng Philippine Coast Guard dahil sa pagkamatay ng isang mangingisda na Taiwanese noong Mayo sa Balintang Channel. Natukoy din ang umano'y tangkang pagliligaw sa investigasyon. Kaya ilang pang kawani ng PCG ang makakasuhan. Mula sa Maynila, nakatutok live si John Consulta. John? Mel, matapos nga ang halos sa 4 na buwan ay isinapubliko na ng NBI ang resulta ng kanilang investigasyon na dumaan pa sa Palasyo ng Malacanang. Inilabas din, Mel, ang aktual na video ng habulan at pamamaril sa Balintang Channel na ikinamatay ng isang Taiwanese fisherman. Sa unang pagkakataon, ipinakita ng National Bureau of Investigation o NBI sa media ang video kung paano nagkahabulan ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Taiwanese noong May 9 sa Balintang Channel. Sa unang bahagi ng video, makikita ang paulit-ulit na pagbusina ng PCG vessel at pagsenyas ng mga sakay nito para mapahinto ang Guadajing 28 fishing vessel ng Taiwan dahil sa pagpasok ito sa ating teritoryo. Ilang saglit pa, maririnig ang pag-alingaw-ngaw ng mga warning shot para mapahinto ang fishing boat. Matapos ang ilang minutong habulan, huminto ang Taiwanese fishing vessel. Makikita ang isang lalaki na kumakaway mula sa Taiwanese fishing boat. Naghanda na ang mga tauhan ng Coast Guard para mag-board o sumakay sa Taiwanese fishing vessel nang biglang muling umandar ang makina ng fishing boat o matras at mabilis na humarurot. Dito na nagsimula ang mahigit 1 oras na habulan ayon sa Coast Guard, kung saan makikita ang ilang tauhan ng Coast Guard na direktang pinapaputukan ang Taiwanese fishing vessel. Pinuntiri raw ang makina nito pero nagresulta sa pagkamatay ng isang Taiwanese fisherman. Ayon sa Philippine Coast Guard, 3 beses daw silang tinangkang iram o banggain nitong Taiwanese fishing vessel na Guadajing No. 28 nung nagkakaroon sila ng habulan sa Balintang Channel. Ito raw yung naging dahilan kung bakit napilitan sila magkaputok laban sa Taiwanese fishing vessel. Pero ayon sa NBI, wala silang nakitang ebidensya para magpapatunay na naganap nga itong pagkatangkang banggain ang Philippine Coast Guard vessel. The video footage as evidence proving this occasion of an attempted ramming is inconclusive. As far as the investigation is concerned, the PCG still failed to prove, using the video as evidence, that the fishing boat really attempted to ram the patrol craft. Lumabas sa investigasyon na si Seaman First Class Edrando Aguila ang nakapatay sa mangingisdang Taiwanese sa nangyaring pamamaril. Natukoy siya dahil nag-match sa kanyang baril ang slag na nakuha sa katawan ng Taiwanese fisherman. Gayunman, 8 tauhan ng Coast Guard ang sasampahan ng kasong homicide, kabilang na si Aguila at ang kapitan ng PCG vessel na si Commanding Officer Arnold de la Cruz. Doon sa mga magtatanong, sir, na bakit po 8 yung sinampahan samantalang isa lang naman yung nakabaril dito sa fisherman? There is this principle of conspiracy, so that when there is a community of design of several persons to attain a specific purpose, the resulting criminal offense shall be for all of them. Sasampahan din ng kasong obstruction of justice ang 4 na PCG personnel dahil umano sa pagtatangkang isplice ang video na isinumite bilang ebidensya at umano'y doktorin ang isinumiting ammunition consumption report na pinababa umano mula 108 sa mahigit 30 para umano iligaw ang investigasyon. We were able to clearly see that there were some portions that were removed from these 2 videos. There are also 2 sets of ammo consumption reports. The first, there were only about 30 plus. In the subsequent ammo report, it reflected already 108 shots. NBI raw ang magsasampa ng kaso at hindi na kailangan magkaroon ng private complainant dahil public offense daw ang nangyari.
Sa isang text message mula kay Taiwan Economic Cultural Office Political Director Andrew Lin, bagamat positibo raw ang resulta ng investigasyon, ililift lang daw ng Taiwan ang mga sanctions sa Pilipinas kapag humingi na ng paumanhin sa pamilya ng biktima ang special envoy na iparadala ng Pangulong Noynoy Aquino. Mel, nakapagbigay na raw ang NBI ng kanilang kopya ng report sa TECO. Sinubukan din natin kunan ng pahayag ang PCG o Philippine Coast Guard pero tumanggi muna sila. Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.